wonderful soul! Welcome back to my channel. This is my Ami from Japan, Kabayan Virgo. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong August 1 to 8, 2026. Maraming salamat muna sa aming subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bago pasok dyan, welcome na welcome sa bahay na Ate Aimee. Sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto mo ng personal reading at energy mo lang talaga gusto mo makuha natin, lalagay ko dyan, para sa details sa personal reading, ilalagay ko dyan sa screen yung aking FB. O kaya punta kayo sa description below o sa pinaka-YouTube ko, nandiyan po yung link ng aking FB para dyan na lang kayo kumuha para hindi rin kayo ma-scam. General reading, energy reading, Virgo. Kunin mo lang sa'yo, ha? Hindi mo to personal reading, okay? Okay, Virgo. Uy, sandali lang. Aba, may something, Uy, laki ng pagbabagong mangyari sa'yo. Tingnan mo, the Wheel of Fortune and the Star. Okay, Virgo. Focus muna tayo dito. Virgo. Andito ka sa sitwasyon mo na may mga bagay ka na naiisip or iniisip, no? Nandun ka sa point na iyon na maaaring gusto mong ibigay yung effort mo doon, yung hard work mo doon, may mga bagay ka na gusto mong tapusin, or handun yung point of na umaasa ka sa isang bagay, isang sitwasyon mo na naiisip na magsasucess. Yun, nandun ka sa point na yon. Sa iba sa inyo, you put your effort sa mga bagong ginagawa mo ngayon o sa mga ginagawa mong muli ngayon para sa iba o sa mga inuumpisahan mo ngayon. At nakikita ko dito na mapagtatanggol mo ito. Basta, kasi andun yung keep moving ka lang doon sa sitwasyon na yun. Nagkakaroon din ng mga pagpaplano in some aspect of your life. Ang sinasabi dito. And then also is, there's a victory and success happen sa iyo. Ko alam in what way pero may mga victory and success daw na magaganap. Sa iba sa inyo is maaring pag-uusapan ka. You will become a center of attention. May mga happiness. Ay, kasi nga, birthday mo. Kaya may happiness. Siyempre, happy birthday. O kaya ganun, di ba? Birthday mo kasi may happiness. Kumbaga makakaramdam ka ng happiness or may mga fulfillment, achievement, and also abundance is coming, no? Na doon sa point na yon. Sa iba sa inyo, itry nyong tumaya. Hindi siya ganun kalaki, but still, baka energy yung nakuha ko, may naman nanalo. Marami ibig sabihin when it comes sa sinabing mananalo. Pwede yung iba kasi sa inyo is mananalo kayo related to your situation, yung binibigyan mo ng effort mismo, di ba? Pwede yung pagwawagian mo, o kaya is may magbibigay nito sa'yo, o kaya is yung kasiyahan, maaring yun yung success mo, di ba? Nandun sa point na yon. May tao na ko-connect sa iyo na mas bata sa iyo. Pwedeng iti-text ka niya, or makipag-communicate sa iyo, or tatawagan ka niya. Andito na yung point, there's a situation na hanggang ngayon is you still holding yon, na handun sa point na yon. Andito na yung point na may lalaki, may nakita kong lalaki. Ang nakikita ko kasi sa lalaki na ito is hindi siya marunong magplano sa sarili, sa buhay. Or maybe pabigla-bigla itong taon na to, pwedeng nandun sa point na yon. Ako nakikita, handun na yung point na pwedeng sarili niya lang iniisip niya, o kaya naman is sa iba sa inyo is masyado siyang, yung parang hindi siya ganun ka voice out sa situation, pero kumbaga siguro hindi siya ganun nagsasalita, may mga nililihim siya, may mga itinatago siya, o may mga ayaw siyang sabihin sa'yo. No, pwedeng na doon sa point na yon. Andito na yung point na may hinihintay ka raw, o may paghihintay ako na nakikita sa iyo. Pwedeng iba sa inyo is may kinahihiligan kayo na pagkain, no? Kung ano man yan. Sa iba sa inyo, maaaring nag-change na rin kayo with comes sa mga vegetable, fruits, o sa healthy food, or kinakailangan sa iba sa inyo. Andito rin daw yung sitwasyon na may mga pagsisiyasat akong nakikita. Maaaring may mga sinisiyasat ka o naghahanap ka ng mga katotohanan para sa iba. Ganito ba, ganun ba, ganyan ba, kailangan ba, need ba? May ganong sitwasyon. Nandun din yung pagmumuni-muni ng iba.
Sa iba naman sa inyo, may mga urong-sulong na sitwasyon. No? O kaya you want to retire for something. Halimbawa, sa trabaho, sa relasyon, sa mga koneksyon. Kumbaga parang gusto mo magretiro doon or you want to retire for something sa iba sa inyo. Mag-ingat ka na lang, Virgo, kasi may nakikita kasi ako sa'yo na may mga pagsakit ng bandang gitna ng katawan or tiyan sa iba. Hindi ko alam kung sisikmurain ka ba, mananakit ba yung sikmura mo, o may nakain ka ba, LBM ka ba, may menstruation ka ba, basta may mga pananakit, or kung kayo is may mga sakit, is magpa-check up kayo, no? Magpa-doktor kayo kung may mga, ano yan, ang mga nararamdaman nyo sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo, is maaring yung lalaki na iyon, o may lalaki, or maybe mas ahead sa'yo, hindi man siya lalaki, babae man siya o lalaki, sa iba lalaki to, sa iba ay sinasabihin ko, sa iba naman, hindi man siya lalaki, babae o lalaki siya, pero ahead to sa'yo, ibig sabihin, mas may edad sa'yo, no? Meron siyang problema sa bandang tiyan. Hindi ko alam kung ano, pero may problema siya sa bandang tiyan. Andito na yung point na, yes, alam ko na there's a deep wound and there's a battle happen into your life. Pero ang nakikita ko doon is malalakpasan mo yung sitwasyon na yon. Kumbaga, there's a growth happen, may mag-growth na magaganap sa buhay mo, handun din yung paglaya, at may mga action and progressing ka daw na gagawin sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo is may mga susubok-subukan daw kayo na sitwasyon. Meron ako nakikita na babae, either dalawa, tatlo, hindi ko alam kung kapatid mo ba sila, or isa ka doon, or mga taong kukonek sa'yo, no? Pwedeng nahadun sa po na yun. Dalawa, tatlo, or apat something, ako nakikita na magkakaroon ka ng connection sa kanila. Sa iba sa inyo, itong tao na to is magkakaroon kayo ng mga collaboration, or hihingi sila ng tulong sa'yo, or siya, or may tutulungan ka. Sa iba naman is may mga dealing situation ako na nakita. Pwede makipag-deal sa sayo or makipag-deal ka sa kanya. Collaboration, meron din. Or may mga sharing goals. Kumbaga, baka chika-chika, sharing goals, ganito, ganyan, ganun. Pwedeng nahando sa point na yun, ano, sa iba, sa inyo. Kuhanin mo lang iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo is, meron ka daw ikaka-excite na situation or may mararamdaman ka daw excitement after 1 day, 1 week, or 1 month, no? Sa iba sa inyo. Yan, may mga exciting situation o may mga excitement kang mararamdaman. Tumaya kayo, ha. Yan na naman ako. Kayo talaga. Bala kayo. Okay. So, ito sa sitwasyon mo. And then also, merong reward and success ako nakikita sa'yo. Ibig sabihin, merong pangarap na makakamit. Meron kang pinapangarap na makakamit mo daw. Pero sabi kasi dito is depend on your action eh. Yung iba ganun eh. Depende daw sa action. Siguro actionan mo, makakamit mo siya. Sa iba sa inyo. And also, you will become a center of attention. Hindi ko alam kung bakit eh. Siguro pag-uusapan ka talaga. Ganyan. Pwede kasi na nasa social media ka rin. O kaya maraming nakakilala talaga sa'yo. Mga ganyan. Sa iba sa inyo, you're a leader, ano? O kaya nasa kung ano man platform na meron kayo. Networking, mga ganyan. Artista, ganyan. Energy ni Virgo. Magkakaroon din ng mga recovery situation, ha, sa iba sa inyo. Lalo na, sa lahat, pera, health issue sa iba, ganyan. May mga recovery situation ako nakita. Energy ni Virgo. Uy. Energy mo. Okay, when it comes sa iyong energy, ang nakikita ko sa iyo dito, andito yung sitwasyon na mas bumabalik ngayon yung confident mo, yung pride mo, ay yung strengths mo, no? May mga bagay ka din doon na iniisip o nagkakaroon ka ng mga pag-iisip ng mga plano sa buhay. Pwedeng na handun sa point na yon. Handun din yung point na
mas nagpo-focus ka ngayon sa sarili mo. Or mas nagpo-focus ka ngayon sa mga goal mo this time. Sa mga gusto mong ma-achieve, sa gusto mong mag-success, o sa sarili mo. Sa iba naman sa inyo, is meron kang, parang may inaalam ka. Hindi ko alam kung researcher ka ba. Ano ka ba? Ay, the devil. Hindi ko na alam kung ikaw is researcher o mahilig ka talaga mag-research, ganyan, may pang inaalam ka, pag-aaralan, sisiya sa atin, aaralin, o maybe you're spying someone, pwedeng nando sa point na yon o nando sa point na sa iba sa inyo is may mga pinaplano ka na at may mga bahay ka nang gusto mo nang umpisahan this time na goal. Yun na nakita ko sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo is when it comes sa inyong energy is may iiwasan ka raw. Hindi ko alam kung ikaw yung iiwas or may iniiwasan ka, something, ganon. Magkakaroon ka ng connection sa isang babae, oh. Mother figure. Sa iba sa inyo, pwedeng baliktad siya, pwedeng may mas bata sa'yo na hihingi sa'yo ng something. O kaya yung mother figure na yun, nahihingi sa'yo ng something. Pwedeng nandun sa point na yun. Pwedeng susuportahan mo siya or may hihingi sa sa'yo or may ibibigay ka sa kanya. Bata or babae. Ganyan. Yun na nakita ko. Magkakaroon ka ng connection. Yun, magkakaroon ka ng disappointment. May mga pag-iwas, paglayo, or disappointment, or sadness sa iba sa inyo na mararamdaman. Teka lang, may nakita akong pupo eh. May isa pa pala. Ano ba yan? Doon lang katapusan. Buti lang nakikita ko yung mga pupo nyo, anak. Tingnan natin ang parating kay Virgo. Ano parating po kay Virgo? Parating. Virgo. Thank you. Parating sa iyo. Uy, ano to? Ano to? Ano to? Okay. Parating sa iyo. May mga ikakagulat, ikakasyak o ikabibigla ka daw na sitwasyon. Yun ang sabi. Sa iba sa inyo is, pwedeng ito is related sa isang lalaki or sa isang tao na mas ahead sa iyo. Mas matanda ibig sabihin. Or hindi man siya mas matanda sa iba, either hindi man siya mas matanda sa iyo or pero ano siya, hindi ko alam kung may katungkulan ba siya or business person ba to, parang nando sa point na yon. Yun. O pwedeng same age mo siya, ganyan. Or kung ano man niya ikakagulat, ano mo. Sa iba dito, there's a revelation. No? Sa iba naman sa inyo is within the 3 days, 3 weeks, or 3 months, may blessing na darating sa buhay mo. Magkakaroon din, parating din sa iyo is may offering. Magkaka-receive ka ng offer or may marireceive ka sa iba naman na magagaling ito sa taong mahalaga sa iyo. Yun na nakikita ko. Mahalaga sa sayo. As in mahalaga. As in mahalaga. Nakakausap mo na siya. As in nakakausap mo na to. Sa iba naman sa inyo is ang parating sa iyo. Ay, bakit ganun? Masama ba loob mo? Siguro may kinikim-kim kang sama ng loob, ano, Virgo. Kasi ang nakita ko sa'yo dito, parang, may nagpa-fire ka kasi sa nakita ko dito. But still, mag-ingat ka sa mga sunog, ha? Sa mga sunog, kung may mga charger kayo, baka nagiinit, check nyo yung gas nyo, mga ganyan, i-check nyo kung ano mga yan. Tsaka medyo iwas ka na lang din sa mga gulo,
mga hindi pagkakaintindihan, ano, yan. Hindi ka naman din patolero at patolera sa iba sa inyo, pero hindi pala lahat. Okay, pero be calm lang din, no? And then also is may happy gathering, no? Kasi nga birthday mo nga, baka yun sa iba. Or may happy gathering, may pregnancy or married, ako nakikita, ko-connect sila sa iyo, or kung baka ikaw, 'di ba? Baka may mga pupuntahan kang ganun, or kaya ikaw kung pwede pa yaang mabuo yung ano diyan eh. Kung babae ka man, edi why not, 'di ba? Eh kung ayaw mo, eh umiwas ka, nando lang sa point na yon. Yun ang nakikita ko sa iba, o kaya mga pag-uusapan, ano, related doon. Sa iba naman sa inyo is may mga collaboration, joy, creativity, or you're receiving something. Yung tulad ng sabi ko kanina. Ay, sandali. Hindi ko alam kung ikaw ito or someone who's connected sa'yo, pero wag naman po sana. Meron akong nakikita. Hindi ko alam kung kailan siya mangyari ha, pero ayoko magsalita. Basta magpa-check up kayo, magpa-doktor kayo, kahit yung mga mahal nyo sa buhay. Okay? May tao, akong nakikita, na mawawala siya at kukunin siya ni Lord nang dahil sa sakit sa bandang tiyan or bandang gitna ng katawan. Sana wag. Sana wag. Pero please, magpa-check up kayo at yung mga mahal nyo sa buhay. Please lang po. Yun ang nakita ko dito ha. Magkakaroon ng mga disagreement, struggle, pwedeng maiirita ka lang, pwedeng nandun sa point na yun. Ilang kayo magkakapatid? 4? 5? 3? 6? Something? May nakita kasi akong parang kaguluhan, or pwedeng may mga hindi pagkakaunawaan, ganyan. Conflict, malaki o maliit, ganyan. Or pwede rin naman na may mga disagreement talaga, maka maiinis ka. May mga lack of control o lack of operation, parang hindi nagkakasundo or walang pagkakasundo yung sitwasyon na yun, kung sino man yun. So, iba sa inyo is, medyo siguro marami ka lang din iisipin, maraming kang gagawin, o marami kang aaksyonan maybe sa iba sa inyo, sa nakikita ko dito. And then also is, may mga travel or you're thinking about traveling sa iba sa inyo, o may mga connection na magkakaroon ng may kukonek sa'yo na taga-ibang bansa, o kaya is kalapit baryo, o probinsya, kakilala mo man yan, or sa ibang pwedeng hindi, ano, sa iba sa inyo. Yun. And then also, is may payo eh. Hindi ko alam in what way eh. But still, may magbibigay ng payo or opinion. Ikaw ito, or may taong pagbibigyan mo nito sa iba sa inyo. Yan, may mga dealing situation na ako nakikita sa iyo. Sa iba sa inyo, may mga multitask o multiple priorities ka daw na gagawin. Pwedeng busy rin kasi yung iba, o marami lang ka lang talagang iniisip this time, no? O iisipin this August, pwedeng na sa point na yon. Papers and documents, ako nakikita sa iyo ha. May ayusin ka ba? May marireceive ata iba, or aayusin, o kinakailangan ayusin. Dapat iwasan. Ay, ba't dalawa, universe? Sabay ka. Ang tamad ko talaga. Ang dami na niya na, pero tamad pa ako mag-ano. Kasi gusto ko isa lang. Kasi ito yung gusto kong confirmation. Okay, dapat mong iwasan. Okay, iwasan mo is, syempre, yung hindi mo alagaan yung sarili mo. Okay? Iwasan mo din na, alam ko naman very understanding mo naman tao, tsaka it's more on matured ka naman din talaga. Siguro, may mga sitwasyon lang talaga na be more on matured, or maturity is needed pa more. Parang na doon sa point na yun. Iwasan mo din na hindi ka magtrust sa intuition mo. You always do that naman din. Ginagawa mo naman talaga yun. And syempre, may mga bagay doon na kailangan mong baguhin na desisyon. Hando rin yung point, may mga bagay na kailangan mo nang umpisahan, i-let go, or magkaroon ka ng self-evaluation sa sarili.
maging aware ka rin daw sa lahat ng aspeto ng buhay mo, sa mga nakakausap mo, sa mga action, decision, movement mo, sa mga salita mo. Andito rin yung point, kung may mga bagay o sitwasyon na kailangan mo na i-let go mo na. No? Yan. And, syempre, hindi ko naman sinasabi na maging kuripot kayo, pero wag lang labis. No? Okay tumulong, pero wag labis. Iwasan mo yung mga sitwasyon na pwede ka ika-burden or hindi ka mag-save ng money. Andito rin yung point na iwasan mo mas stagnant ka sa sitwasyon. Iwasan mo yung mga tao na matitigas ang ulo, sinungaling, um, controlling, manipulative, or mga ano yung didiktahan ka, ganyan, ng hindi, yung para magmamatigas o didiktahan ka nila sa dapat mong gawin, ganyan. Well, kung good naman, why not makinig ka rin do sa panay. Basta you need to be very careful lang din. And kailangan mo daw ng preparation. Hindi ko alam in what way, but you need to prepare ang sinasabi. Yung mga tao na hindi magandang magsalita, iwas ka na lang. Kung ikaw ito, syempre, wag mo na lang din gawin. Yung mga rude situation, ganyan, mga bastos, walang galang, sinungaling, dishonest. Yan yung mga brutal kung magsalita, o ikaw ito, iwasan mo. Tsaka iwasan mo yung, siguro hindi mo naman din siya ginagawa, sa iba sa inyo. Halimbawa, may mga pananakot na sitwasyon, medyo wag na lang din, iwasan mo na lang din yan. O sige, pag hindi mo to ginawa, hindi kita bibigyan ng pera. O kaya yung mga tao na mahilig manakot, okay? Iwas ka na lang din sa labas. Basta, ang pinaka-total dito is learn from the past. Kung para hindi mangyaring muli yung mga sitwasyon sa buhay. Okay? Tingnan natin ang iyong make-up plan, make-up plan. Eh, huwag ka magkakaroon ng self-doubt sa sarili at mas stagnant. Yung takot, iwasan mo rin. Ate, tinakot mo ko kanina eh. Hindi naman. Oo nga. Kulit eh. Huwag kayo matakot. Ba't kayo matakot kayo kung hindi kayo magiging aware? O, di ba? O, kung hindi ka mag-a-action, dun ka matakot. Pero kung mag-a-action ka, hindi yun mangyayari. Ganun lang yun. Di ba? Kaya nga may warning eh. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, kasi naman itong love ni Virgo. Anak, ano ba yan? Nag-away pa yung dalawa. Baluga. Sorry. Okay, when it comes sa love. Okay, nangugnod pa, day? Nangugnod pa? Okay, pagdating sa love, ang nakikita ko sa ito, pag-isipan mo daw, pwedeng may kinakausap ka or may darating na isa o hanggang dalawang tao, but still, you're aware, dito ka sa sitwasyon. Aware ka dito sa tao na to. Yes, maganda naman, aware ka kasi hindi maganda. Kasi may sinungaling ito. May lihim. No? Ako nakikita sa kanya. Mag-ingat ka na lang. Kung kayo naman is nagkahiwalay, yes, nagkaroon ng paghihiwalay kasi handun yung bumitaw na talaga o may paglayang sitwasyon. Ako na nakikita dito. Alam mo yung point na nagtiis ka sa sitwasyon, nagsakripisyo ka sa relationship na ito na it's pointless. Alam mo yung ganun sitwasyon, ganun nangyari sa iyo, no? Yun. Ako nakikita dito. Yung iba dito masyado yung dinibdib to, no? Sa nakita ko dito. Yes, nagkaroon ng ending. Sobrang struggle, burden, problem, and stress ito situation. Nagkaroon paglilet ko kasi masyado naging malihim nga yung isa. Pero, dahil dito sa sitwasyon na to, naging matatag ka. Naging, mas nakita mo yung halaga mo, no? Nang dahil sa relasyon na ito. Sa iba sa inyo. Pero ang nakikita ko dito is gusto niya ng getting together. May pag-iwan sa ere, no, sa iba. Gusto niya ng getting together, ang sinasabi dito, sa nakita ko dito, sobrang nagtiis ka sa kanya, no. Gusto niya daw ng pagsasaayos, or maybe, sa iba naman sa inyo, is, itong tao na to, is may nangyari sa kanyang hindi maganda, after, parang, hindi ko alam kung karma tawag din eh. May nangyari, pwedeng halimbawa, meron siya sinamahan, nag-end din sila, nagtapos din sila, kumbaga, na doon sa point na yun. Yun. Kaya siguro ngayon is thinking siya sa iba ha. Kung matagal na masyadong matagal, siguro hindi na rin. O naiisip pa na lang niya.
sa iba sa iyo. Pero dito yung point na gusto niya ng pagsasaayos or nang gusto niya ng getting together. Pwede napapanaginipan ka nito o naiisip ka niya palagi sa iba sa inyo, gabi-gabi. Or ikaw ito. Kung kayo is may third party relationship, yes, may third party relationship. At saka alam mo naman din na, alam mo naman, inaalam mo pa ba? Sinisiyasat mo pa ba maigi? Alam mo naman, inaano mo ba na magkakaayos pa ba kayo? Ganyan. Well, aware ka daw eh. Aware ka when it comes dito sa connection na may third party, na doon sa point na yon. Sa nakita ko, pwede rin kasi na may lihim ka na rin sa iba sa inyo. Or kung wala naman, is talagang masyadong malihim itong tao na to. Pero sana, hindi dumating yung point, kung kaya mo pa magtiis, sana hindi kayo magkahiwalay. Pero sa iba sa inyo, maaring na doon sa point na magkakaroon ng mga divorce paper, something. May mga pag-uusapan kayo related to a papers, documents, mga ganyan. O mga isasaayos kayo. Pwede na doon sa point na yun. Sana wag dumating sa ganun, di ba? Kung kaya mo pa naman tiisin, why not, di ba? Okay. Kasi kung hindi na kayo nagkakaintindihan, well, choice mo to. Ayokong, pwede iba dito, nalilito pa rin. Pwede kasi may mga connection din na related sa anak, kung may anak kayo. Ganun. Hindi na tayo talaga yung pagpa-backstab. Kung wala naman kayong third-party relationship, sa mga walang third-party relationship, yes, ready to fight ka pagdating sa connection na ito. Alam mo yung situation na you sacrificing something pagdating sa connection. No? Handon yung point na yon. Stable naman yung connection sa mga walang third party. Yun nga lang, baka third party, baka LDR yung iba, o kaya naman is yung iba sa inyo is mahilig lang talagang malalim lang mag-isip sa iba sa inyo. But still, you try to make it balance this connection. May nagaganap o nangyayari man sa inyong dalawa in this connection, but still nagkakaroon naman ng pagsasaayos. Aware kayo sa bawat isa. Medyo tahimik lang din siguro. Both of you, medyo tahimik lang din siguro kayo, no? Buti nagkakaintindihan kayo kung tahimik kayong dalawa. Okay lang ba kayo? Sabay ganunin. At least, diba? Pero okay lang din naman. At least nagkakaintindihan kayo, diba? Mas good din naman yun. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Stable naman siya sa nakikita ko sa inyo. Minsan, magparamdaman din kayo, no? Ganyan. Ano rin din kayo. Ayos-ayos din. May mga sitwasyon din na na parang kung may mga hardship or difficulties happen in this connection, this relationship, ang nakita ko dito, handang yung pagtatapos. Ibig sabihin, magkakaroon ng good things. Kumbaga, masasaayos yung lahat. Magiging okay na siya pagtatapos ng sitwasyon. Ay, bakit nandito ka? Alam nyo, may nakita akong mako-confine. May nakita akong doktor, mako-confine. Kuhanin mo lang sa'yo dito check-up, maintenance. May nakita akong ganun. O baka kailangan mo magpa-check up o someone who's connected sa iyo. Tingnan natin. Money and trabaho. Money and trabaho. Okay, sa mga walang trabaho dyan. Sa mga walang trabaho, ang nakikita, may plano ka naman no? Sa mga walang trabaho, may plano ka naman sa iba sa inyo na nagkakaroon ka naman ng plano. Or pwede rin naman kasi may sumusuporta sa'yo kung wala kang trabaho. Kasi we have the lovers. Sa iba sa inyo, maaari nagkakaroon kayo ng plano pero nalilito kayo. Pwedeng magkakaroon kayo ng choices, pwedeng nandun sa point na yun. May plano naman. It's good naman kasi may plano kayo. Baka pinag-iisipan mo pang maigi talaga, no? Sa iba sa inyo. Well, meron naman ako nakikita. And then also, ang nakikita ko naman sa may mga trabaho. Sa may mga trabaho, kasi nahandun yung point na, siyempre sa trabaho mo, hindi mo maiaalis yung mga tao na pwedeng ikaw ito or sila sa'yo na alam mo yung point na malihim sila pagdating sa'yo. Yun ang nakikita ko dito. Pero may mga tao naman na magsi-same page kayo. May mga makikilala ka pa rin bago or may magkakaroon ka ng mga connection na bagong tao sa iba sa inyo.
Yun ang nakikita ko dito. Or pwedeng tahimik ka lang naman din talaga sa trabaho mo, di ba? Yun ang nakita ko sa iba. Sa pera mo naman, sa pera mo, talagang pinag-iisipan mo when it comes sa paggastos sa pera. Masyado kang nag-iisip. Pinag-iisipan mo maigi, no? Kung dapat ba o hindi dapat, yung situation, nandun din yung point of awareness sa nakikita ko sa'yo dito. Nagkakaroon ka naman ngayon din ng mga bagong plano pagdating sa pera mo. Kumbaga, it's good din yun sa nakita ko mga bagong plano mo. Pero ang nakikita ko kasi sa'yo dito, pwedeng may tao na ko-connect sa'yo, related ang pera, no? Pwedeng hihingi siya ng suporta sa'yo, hingi siya ng tulong, yun. May communication kasi ako nakikita sa'yo. Yun ang sabi. Ano ka ba? Takbuhan ka ba? Pwede bang tumakbo sa'yo, Virgo? Sabay ka. Parang malait ko nakikita dito eh. Takbuhan ka ba ng ano? Ano ba yan? Kung pwede lang kami tumakbo sa'yo eh, no? Yun. Yan ang nakikita ko. But still, pagdating sa pera mo, there's a growth coming naman sa nakita ko sa'yo dito kasi may mga bagong plano ka naman din nakikita. Meron, kumbaga, handun yung freedom at nagkakaroon na ng mga new plan tsaka new beginning pagdating sa pera mo. Yun. Kumbaga, parang alam mo yung parang nagtanim ka ng seed. Ano yung seed? Buto? Nagtanim ka ng buto, tapos tutubo siya ng maganda. Nado sa point na yun. Arigato namaste, God bless.